Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 4, page 53 tayo sa textbook. 말하기 speaking part na tayo. 이ring 씨와 안젤라 씨가 결혼식에 간 경험을 이야기합니다. So, ang pinag-uusapan daw ni Iring at ni Angela is yung experience nila sa wedding. So, sabi ni Iring, Angela 씨, 주말에 뭐 했어요? Angela, what did you do over the weekend? 지난번에 같이 만난 지민 씨 기억나요? 그 친구 결혼식에 다녀왔어요. Do you remember Jimin, the guy we met last time? I went to his wedding. Okay, so yun nga, no? Sabi niya, naalala mo ba si Jimin, yung nakilala natin nung last time? So, nag-attend ako sa wedding niya. And then, sabi ni Iring, 네, 지민 씨가 오랫동안 연애를 하더니 드디어 결혼했네요. 결혼식은 어땠어요? 저는 한국에서 결혼식에 아직 못 가봤어요. Okay, so si Iring pala, no, hindi pa siya nakapag-attend ng Korean wedding ceremony. So, ang sabi niya, oo, si Jimin. So, yung kaibigan natin na nag-date for a long time, finally, nagpakasal na. Yan. So, tinanong niya si Angela, no, kamusta yung wedding? Ako kasi hindi pa ako nakapunta sa Korean wedding. Okay? So, sagot si Angela, 먼저 하객들은 결혼식장에 들어갈 때 축의금을 냈어요. 그리고 신랑, 신부, 어머니들이 첫 불을 켜면서 결혼식을 시작했어요. So, in-explain na or kunento na ni Angela, no, yung mga steps na nangyari sa Korean wedding. Sabi niya, well, first, the guests presented gifts as they entered the wedding hall. So, dito, no, yung pagbibigay nga nung congratulatory money pagpasok dun sa wedding hall nung mga hagek. Again, ibig sabihin ng hagek is yung wedding guests. And then, sabi niya, no, and the mothers of the bride and groom lit the candles to begin the ceremony. Okay, so sabi niya, yung mga mothers ng silang, groom, shinbu, bride, okay, so yung mga magulang na nanay ay nagsindi ng kandila and yun na yung start ng ceremony. Next, sagot si Iring, 촛불을 켜는 게 신기하네요. 그 다음에 신랑, 신부가 입장하고 혼인 서약을 했겠죠? So this one, no, kino-confirm niya kay Angela yung idea niya. So parang yung sumunod na nangyari, ganito, di ba? Yun yung gusto niyang sabihin dyan. So una, sinabi niya muna na it's amazing how they light candles. And then, the bride and groom enter and exchange wedding vows, right? So, yun, no, kinonfirm niya na. Yung sumunod na nangyari, nag-exchange na sila ng wedding vows pagpasok dun sa wedding hall. So, yun na. 사got si Angela. 네, 그리고 출애사 이후에 신랑이 축가를 불렀고요. So, ano yung 축가 na yan? Yung wedding song. Okay? So, sabi niya, yes, and after the wedding speech, so yung churesa, yung nag-officiate, no, ng wedding, after niya mag-deliver ng speech, kumanta na yung groom. 그런데 신랑이 너무 긴장한 나머지 노래 가사를 잊어버렸어요. Ayan. So, dito nagamit yung niyon namoji na grammar, no? So, sabi niya, kaya lang, so, sa sobrang kaba nung groom, nakalimutan niya yung lyrics nung kanta. 하객들은 신랑의 그런 모습에 계속 웃었고요. So, sabi niya, no, yung mga wedding guests daw, they kept laughing at the groom kasi nga nataranta tapos nakalimutan yung lyrics. So, sagot si Iring, 그랬군요. 다음에 지민 씨를 만나면 축하해줘야겠네요. So, ayan, no, sabi niya, I see. I'll have to congratulate Jimin next time I see him. Okay? So, ngayon, gawin natin yung number 2. So, 올해 안에 결혼하고 싶다고 하다. So, 올해, yung 올해 dyan is this year ang ibig sabihin yan, no? So, within this year, ibig sabihin ng ane. Yan. So, sabi niya gusto niya na daw magpakasal within this year. So, yung hago 싶다고
hada dito magiging, tingnan natin paano ginawa dito sa 드디어 결혼하다. So, ito siya, no? 결혼했네요. So, gagawin mo lang neyo, no? So, same naman sila nag-결혼하다. So, ito, 결혼했네요 din siya. So, may iba lang ng konti yung pag-describe kay Jimin sa number 2. So, kung sa number 1, dinescribe si Jimin as matagal na nakikipagrelasyon and finally got married this time. Number 2, dinescribe na si Jimin as someone who said he wants to get married within this year. And now, nakapagpakasal na nga, no? 결혼했네요. Then, itong 신랑이 너무 신나다. So, ito yung dudugtungan natin nung 니은 나머지. And then, 노래를 부르면서 춤을 췄어요. Ito naka past tense lang. Okay? So, sa number 2, ang pagkaka-describe na kay Jimin ulit, si Jimin pa rin yan. So, hindi na siya nakalimot ng lyrics ng kanta dahil sa sobrang pagka-nervyos. Ang nangyari na sa kanya is, sa sobrang excited niya naman, so napasayaw pa siya habang kumakanta ng song. Okay, wedding song. So, that's for the activity here. Ngayon, dito tayo sa number 2. So, sabi, 아래 상황에 맞게 결혼식에 대해 묻는 사람과 결혼식에 다녀온 사람이 되어 대화해보세요. Okay, so napakabongga ng pinapagawa. Try to imagine yourself as someone who has attended a wedding and someone who asked about the situation below. So, dito sa mga binigay na situation. So, kung meron kang kapartner, yung isa sa inyo ay magtatanong, and then yung isa naman ay sasagot. And again, ang topic is yung about sa wedding ceremony. Okay? So, sabi dito, 그리고 여러분의 경험도 이야기해보세요. So, kung meron kang personal experience din, pwede mo ding i-share. Ito, sabi, 결혼식에 대한 정보 묻기. Ask for information about the wedding. So, ito daw yung mga pwede mong itanong about sa wedding. So, 결혼식은 어떻게 진행되나요? So, ano ibig sabihin nun? How does the wedding proceed? So, paano yung ginagawa sa isang wedding ceremony? And then, another question, 결혼식의 어떤 부분이 인상적이었어요? So, what part of the wedding was memorable to you? Ano yung pinakatumatak sa isip mo dun sa 결혼식 or wedding ceremony? So, anong part doon? Tapos, ito yung mga pwede mong isagot. So, sabi, 결혼식에 다녀온 경험 말하기. So, 경험, experience. So, ikaw yung naka-attend, no? So, sasabihin mo yan after mong maka-attend ng wedding ceremony. So, ito, no? Ito yung steps. 화촉 점화. Ano ibig sabihin nun? Lighting of wedding candles. So, sulat natin in English. Lighting of wedding candles. And then, 신랑 신부 입장. So, yung pagpasok na nung groom at saka nung bride dun sa entrance nung wedding hall. So, entrance ng bride and then groom. Kaayusin natin. So, yan, 입장, entrance, 신랑, groom, 신부, bride. Next, 혼인 서약. So, ito na yung exchange of wedding vows. Wedding vows. 주례사, ito naman yung speech nung wedding officiant. And then, 축가, yung pagkanta ng wedding song. And then, yung last na is yung 신랑, 신부, 행진. So, yung pag-exit na nila yan, no? So, they march together. So, march out together. Okay, as a husband and wife na yan, no? So, groom and bride, exit na, march out together. Tapos, pangalawa, ang sabi, no? 신랑과 신부가 부모님께 감사의 편지를 읽는 것. So, yung groom at saka yung bride, dun sa kanilang mga magulang, ay babasahin nila yung kanilang letter of gratitude. Okay, yung pasasalamat nila sa mga magulang. Tapos, 신랑의 부모님께 빼백을 드리는 것. Okay, so yung pebek, again, yung way of greeting nila yan, no? Dun sa mga magulang nung groom.
Okay, so yan yung pwede nating isagot dito sa part na to. Ayan. Kung ikaw kunwari yung magtatanong, so as is lang, no? Tatanong mo lang to. 결혼식은 어떻게 진행되나요? So medyo mahirap dun sa part ng sasagot. Kasi parang naka-bullet form to, no? Kailangan pag sinagot mo yan, sentence tapos medyo mahaba. So gawin natin, no? 보통, usually, nag-start siya with lighting of wedding candles. So paano yan? 보통은 tapos color code na lang tayo kasi matatagalan sa pagsulat. 화촉, yan, 첨화. So, 화촉, 첨화, and then add mo si 로. So, yung 로 dyan, no, with. Yan, 보통은 화촉, 첨화로 시작해요. 그리고, so, dagdag mo yung and then. Tapos, 신랑 신부가 입장해요. 신랑과, lagyan natin ng 과, no? 신랑과 신부가 입장해요. Okay, anong kasunod? 혼인 서약. 그 다음에는 혼인 서약하고 tapos isunod mo na yung 줄에서 들어요. pakinggan yung speech. 주례사를 듣고, so ituloy-tuloy na natin, no? And then, yung pagkanta na ng wedding song. So, 축가가 불러지고, and then, yung last is yung pag-exit na. 마지막으로. Yan. So, 신랑과 신부 함께. Yan. So, with the groom, yung bride, ay mag-exit na, no? 행진 하면서 while they're marching out together, magtatapos na yung wedding. So, 결혼을 끝나요. Yan. For the second question, ayan, no, dalawa yung binigay na sagot. So, yung pagbasa ng letter of gratitude at saka yung pag-greet dun sa parents ng groom. So, using yung 나머지 na grammar, gawan natin, no? So, again, yung question, 결혼식의 어떤 부분이 이상적이었어요? Ano yung pinaka-memorable part dun sa wedding? So, ito munang part na to, yung una. As-is na lang natin to, yung sa 읽는 것. So, hanggang dito sa 읽다 lang, no? Ayan. So, I hope masundan nyo, no? So, 신랑과 신부가 부모님께 감사의 편지를, and then pagdating dun sa 읽는 것, gagawin lang natin 읽은 나머지. Tapos, yung result is parang nag-iyakan. Okay? So, nag-iyakan yung mga wedding guests, no? Parang na-touch sila dun sa pagbasa ng letter of gratitude. So, pwede natin sabihin, 모두가 눈물 흘렸어요. Yan. So, again, no, magiging ibig sabihin ng sagot natin, since the bride and groom read a letter of gratitude to their parents, everyone ended up crying. So, ito naman yung gawa natin. 신랑의 부모님께 태백을 드리는 것. Okay, so this one, pwede nating sabihin, 신랑의 부모님께 태백을 드린 나머지 분위기가 한층 더 따뜻해졌어요. Or kahit tanggalin na natin yung 한층, no? 더 따뜻해졌어요 na lang. Okay, so as is lang din. 신랑의 부모님께 태백을, pagdating sa 드리는 것, gawin lang natin 드린 나머지.
And then, describe natin yung naging situation. Yung atmosphere became warmer. So, 분위기가 더 따뜻해졌어요. Okay, so again, 신랑의 부모님께 빼백을 드린 나머지 분위기가 더 따뜻해졌어요. So, yung niyan namoji dyan, no? Ang gamit niya dyan is yung because. So, dahil nagbigay ng pagbati yung mag-asawa dun sa magulang ng groom. So, mas naging warm yung atmosphere. Okay, so dito tayo sa 단어장. Again, yung ating 혼인 서약, wedding vows. And then, 축가, yung wedding song. Ayan. Kung gusto nyo ng plural, no, lagay yung S. Okay. So, that's for Maalhagi part ng Level 4, Unit 4. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.